Actually, naiintindihan ko kung bakit nasupresa si Tank Davis dito sa laban na to. At si Lamont Roach naman, of course, he's frustrated. Pero ang tanong po ng karamihan, lalo na yung round number 9, tanong ko rin sa inyo, no? At sasagutin ko po ito dito sa video na ito. Yung round number 9 na lumuhod si Tank Davis, tama ba yun? Anong nangyari doon? At sabi ng iba, Sir, di ba dapat 10-8 po ang score dyan sa round na yan? Yan po ay sasagutin ko ngayon. At syempre, pag-usapan din natin, di ko tuloy matanggal sa isip ko, paano kaya kung ang nakalaban na lang sana ni Tank Davis, si Mark Magnifico magsayo na mukhang handa na rin na kalabanin ito sa Tank Davis. Minention niya pa doon po sa recent post niya. Pag-usapan po natin yan. Welcome back to Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus. Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Unang-una, shoutout muna dyan sa Skyline Sports and Social kung saan po naganap yung ating watch party. At congratulations din kay Chris na nanalo po ng ating exclusive cap. At actually, yung laban po ni Tank Davis at saka ni Lamont Roach, I was frustrated. Parang kulang yung oras eh. Parang dapat talaga may bumaksak pero itong si Tank Davis parang hindi ko mawari kung bakit naging ganyan ang laro eh. Kayo ba nagtaka kayo sa laro ni Tank? No, parang sinayang niya yung oras. By the way pala, speaking of sinayang oras, I just wanted to say itong relo ko na to. Ang ganda niya, no? Parang legit na legit talaga. Kay ano yan, kay Master Choi ko to binili sa Watchmaster. So, please check out their Facebook page. Legit, ang ganda talaga ng mga ano nila watch nila. Kala mo talaga milyones eh. Anyway, so regarding sa laban ni Tank Davis sa kanila Montroach, it was one of the frustrating fight that I've seen with Tank Davis. It's maybe because it's the expectation na karamihan ng mga tao na mananakaut. Well, in fact, this is actually good for the promotions kasi sinasabi ng karamihan na sobrang one-sided itong laban na ito. Yung pala, magiging tabla pa. Pero ako, medyo nung una pa lang parang nagdududa ako ng konti bakit gano'n yung strategy na ginawa ni Tank Davis. Masyado po siyang matipid sa suntok at siya po yung takbo ng takbo as if itong pong kalaban niya ay kumbaga ay power puncher eh. Alam naman natin eh yung pinag-uusapan nga natin before the fight hindi malakas ang suntok nito ni Lamont Roach. Kaya naman sabi ko po siya, nasasaktan ba to si Tank Davis o ano bang nangyayari dito? Bakit hindi niya sinusugod or bakit ang konti ng suntok niya? No? So that makes me wonder. Siguro nga, sabi nga, totoo nga yata, yung mindset ni Tank Davis is no longer there. Baka nga ayaw na ni Tank Davis magboxing. No? So, we all know it ended in a draw, pero may question mark. So, pagpalagay na muna natin na tama yung score. No, ang score po ng laban ay naging majority draw. Nagulat si Tank Davis. Ang sagot diyan bakit nagulat si Tank Davis? Kasi siya ang bida dito. So ini-expect niya na sa kanya po ibibigay yung score. Which is assumingly gano'n naman talaga. And legit naman talaga na ang boxing medyo syempre papaboran mo kung sino yung star. Tapos itong si Lamont Roach na-frustrate pa siya. Kasalanan din naman niya talaga. Alam mo bakit niya kasalanan? Hindi niya kasi actually kulang pa eh. If you're the challenger, especially ang china-challenge mo po ay katulad po ni Tank Davis na alam naman natin na isa sa pinakasikat at saka cash maker po yan, hindi po pwedeng ganyan ka-close ang laban. Aminin na natin na ganun talaga. May mali rin si Lamont Roach. But I also understand that Lamont Roach probably is the winner here. And I agree with you. Especially, let's just assume na tama yung laban. Kung tama po yung laban na yan, yung score po na yan ay magiging pong panalo ito pong si Lamont Roach by majority win because yung 114-114 na score po magiging tabla po yan, dalawa po yan magiging 115-113 yan in favor of Lamont Roach. Tapos yung isang score magiging tabla. Pero bakit nga ba hindi po ginawang 10-8? Wala po kasing kasalanan diyan yung judges. Kasi hindi naman po talaga nila pwedeng gawing 10-8 yan. Kasi hindi naman po binilangan
ng referee. Kailangan po sabihin ng referee yan na ito po ay kumbaga ito po ay maging knockout or bibilangan niya dapat para maging 10-8. Hindi eh. So nakakagulat din yung ginawa na yun. Nung una, sabi ko ba, nasaktan ba to? Kasi pag lumubuhod ka at pag ganun, dapat yun automatic eh. Automatic tumakbo siya. Ang palusot niya, which is, totoo siguro. I mean, sabi nga ni Tank Davis sa interview, totoo naman talaga, may grease yung mata ko. So, it is possible naman talaga. But still, nonetheless, you are not allowed to do that. Why would you do that in a boxing fight? There's no timeout in boxing. Hindi ka pwedeng lumuhod tapos magpunas ka ng mukha mo dahil hindi ka makakita. You have to go through with it. And ito, normal na tanong din sa akin to ng mga tao. Yes po, dapat hindi pwede yun. Dapat na-penalize itong si Tank Davis. It's possible that either deduction, no? Baka dinidaktan dapat. Kung hindi man siya binilangan ng knockout, dapat may deduction because what the heck is that? He didn't even give a warning. I didn't see a warning. So, and here's where the sports of boxing needs to probably take a look at kumbaga yung kanilang rules. Kasi nagreklamo nga si Ryan Garcia, sabi niya dapat baguhin to eh. Yung kay Ryan Garcia, it's medical issue. Pero ito, it's lapses, it's game breaks, fight breaks. Hindi nakita ng referee, hindi natawagan ng referee. But again, yung final na yun na yun. I mean, they have to stand by it. So, it's either two things. It's either, one, they should penalize the referee for not making that call. Kung mali talaga. Two, ayusin nila yung score based on sa nakita na nila. After all, no, nagising na sila lahat after 24 to 48 hours. After na-review nila, nga, mali. This is a miscall. We should change the call. So maybe that's the thing kasi there's already enough issue with regards to the scoring which we cannot question because yung scoring talagang minsan nagiging subjective yan. Pero pag yung ganun na obvious na, it's not about the scoring anymore. It's just, mali yung call. No? Sa basketball, may review. Pag mali talaga yung call, binabalik. Sa boxing, should we consider that? Yun ang katanungan ngayon because of yung mga ganitong obvious naman na dapat, di ba? It would have been called. Or at least deduction man lang. Kung may deduction yan, panalo pa rin. Hindi 114-114, 114-113, -1. If it's not a 10-8 round. So, ano sa tingin nyo dyan? No? So, napapaisip tuloy yung mga tao. Anyway, just to move forward on that one, I believe Lamont Roach won as well. Napapaisip tuloy yung mga tao, sana si Mark Magsayo na. Kung si Mark Magsayo na lang, na naghahamon din ngayon, parang ready daw siya. I mean, not directly yung hamon. Minention lang niya yung Hernandez, Tank, tsaka Roach. So, I hope he could get consider. Kung siya yan, baka mag-iba pa yung ihip ng hangin eh. Kasi, ang pagkakaiba ni Lamont at tsaka ni Mark Magsayo, pagpalagay na natin mas magaling sa technical si Lamont Roach, pero may lakas si Mark. So, dito, si Tank Davis, I think ina-underestimate si Lamont Roach kasi kaya niya yung suntok eh. Although nasaktan din siya, napaurong din siya, no? Pero kung si Mark Magsayo makatama yan, baka mag-iba ang ihip ng hangin. Baka may kalagyan itong si Tank Davis. And I'm not just saying this because Filipino ako. Malakas talaga yung suntok ni Mark Magsayo. So, I'm not saying na nanakaw ni Mark Magsayo si Tank Davis. Or si Tank Davis na knockout si Mark Magsayo. But I'm just saying that it would be a better fight at hindi itong unexpected na naging, sa totoo lang, medyo naging boring yung laban because naging takbuhin si Tank Davis. Ano sa tingin nyo? Ano yung grade nyo sa laban? And kayo ba agree kayo na si Lamont Roach dapat ang nanalo? Or dapat i-review? Or kumbaga, ayun na, obvious na hindi natawagan dapat baguhin yan ng boxing. Let me know in the comment section, guys.